Sagot para sa sagot ang nagiging storya nitong laban natin. Pero syempre, ang pinakamalaking katanungan na sasagutin ng ating dalawang teams. Sino kaya ang makakauna for that match point? Nakakakilig talaga ito no? Yung paunang hero pa lang na nailabas ng Aurora Gaming, which is the Fanny. Medyo kinilig na ako pero bitin pa pala yung kilig. Kasi marami pang mga sorpresang ihinatid. Ayaw mo nun, pinakilig ka ng first Pati itong mga teams na to Feeling ko actually historic na talaga as it is yung MPL Season 15 na meron tayong team na nahirapan na pumasok ng playoffs sa 3 years bago nakabalik. Ngayon nakakakita na tayo ng mga heroes na hindi natin na normally nakikita. So for Onyx Philippines dito and the Aurora, maganda na nakakakita tayo ng variation. Maganda na game number 1, game number 2, palitan agad. At saka kung sino nanalo ng game number 1, para sila yung lamang na lamang ng game na yun. Game number 2, ganun din. So alam mo mag-match, ang inantay natin dito yung talagang balagbagan. Wait lang, balagbagan ba? Balagbagan? Demon Kite, lumapit na rin kagad. Pero gusto ko lang balikan yun. Tama ka Talagang pinapatunayan dalawang kupunan na to na itong sila na ang mga trailblazers ng new era doon ng MLBB. Love the Impure Rage pickup dito, by the way, from Demon Kite. Knowing na ang katapat niya ay Fred rin ni King Kong. So, matangki yung heroes na kalaban niya. Therefore, yung damage ay panggagalingan ng isang Fanny ay galing doon sa Impure Rage din. Pero because of that skirmish na nangyari, puwersado ang Onyx Philippines na mag-out at umuwi doon sa ginawang onslaught ni Demon Kite sa kanyang Fanny. Tsaka na to, dalawang flicker agad yung nagamit. Para dito sa ating game. And napaka-crucial niyan dahil magkakaroon na rin tayo ng objective in 30 seconds. And normally kasi, pagka mga gantong moments na gusto mo ikaw mauna sa first blood, mauna sa first blood, no? May papangalawa ba sa second blood? Tama. But jokes aside, for this both teams kasi as much as possible, lahat ng resources mo is available. Uy, tinamaan ng araw. Ayun na, wait lang. Makakaalpas pa rin naman si Demon Kite at si Edward. Hindi na rin tutuloy dito si Super Friends. 0-0 pa lang yung laban pero isipin mo yun parang baka dami na nangyari. Parang feeling ko 8 minutes na. Parang lagi kasi may nagbabadya na anytime ay meron na palang biglang mamamatay prior na objective. Pero ito turtle, may kita natin na pumuwepuesto na mga players. Ang hirap kasi isipin na si Super Prince may gamit dito na si Lena. Pero naman, for Renegade, maganda dito na meron siyang gamit na Johead. So may kita natin ngayon nakapuesto ang side ng Onyx Lambda Feather Airstrike! Aray! Ejector Blade na ginawa, nakatakas si Kirk pero tumalo na rin kagad si Brusco. Grabe naman yun, parang pupunta si Demon Kite pero bumalik din kagad. Pero ito na! Ang rundown, nababa ng buhay ni Super Prince. Ay, nabuhat! Pero nabuhat din! Patay si Brusco! Same with the Super Prince! At nakabawi din talaga dito ang Aurora. Namatay na rin kagad. Uy, buhay pa si Renny J! Makikiaman pa nga ata. Hinahabol pa. Tumambling! Maniac para kay Edward! Sabi natin kasi para dito kay Edward, para ito yung mga heroes kasi na gusto niya. Pero tatanungin ko pa lang sana kung sino lumabang. Parang may evidence ba na lamang talaga yung Aurora ng 1.3K? Kaya nakamunti ka na rin. Sa may bottom lane, ano na bang nangyayari, Joshi Cake? Dahil yun sa 1-2 punch talaga na meron ng Aurora Gaming. The Johead, the Farsa. Every single time na up yung ejector, every single time na up yung feathered airstrike, merong threat, merong kill potential for Aurora Gaming. And for Onyx Philippines naman, hindi natin maikakaila na yes, nandun yung objective guarantee dahil Fred rin yan over the Fanny na meron si Demon Kite. But unfortunately for them, kapag usapang team fight na yung laban, kapag usapang damage output, lamang talaga yung Aurora Gaming ngayong early game. Speaking of early game din, lahat din ng mga possibilities para mas magamit ng maaga yung mga ultimates ay ginagamit na para talaga namang mauuna din pagdating sa rotation. Nakita natin kanina, pinakamataas pagdating sa gold is si Edward sa kanyang CC4-0 and this is an XP laner. And kung titignan natin guys yung jungle ranking natin in terms of KDA, nangunguna si Demon Kite at ang gamit niya pa ngayon ay isa sa mga paborito niyang heroes na Fanny. 5.41, kasunod niya si Cartizzi, 5.40. At a 0.01 difference. Sa ganitong laro, sobrang laki nung significance nung 0.0 difference na yun. Pero look, at Demon Kite once more getting killer on the process. Sabi pa naman natin normally, di ba, yung Moscow ay direct counter mo against Fanny. Wait, top lane. Okay, Vengeance ginamit pero merong cross-map play na ginagawa dito ang Onyx Philippines. Magbabasag sila dun sa may bandang ibaba.
habang ibibigay na nga sa Onyx itong ikalawang pagong ng laban. Ang gandang trade dito para sa kanila kasi ang napupuhunanan ng Aurora dito walang iba kundi si Doming Kite. Oo, nagkakaroon ng space dun sa may bottom lane. And makakasecure naman ang side ng Onyx in terms of turtle. This is what to expect when you have a funny composition. Mas gugustuhin mo talaga na kumuha ng trades off the map kaysa sumama doon sa mga objectives na kung saan lugi talaga siya against the members of Onyx Philippines. Now, Brusco, kumuha ng isa. Ayun, tumama yung pana, Visual Arrow, and Edward ay namatay. Pero may bawi din! Nagagawin dito ang Aurora. Doming Demon Kite! Kite! At nakadalawa na kagad ng mabilisan. Si Edward ang naging kabayaran pero dalawa sinukli at sinungkit dito. Uy! 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 Pero hindi pa para tapos ang laban. Wait lang, Doming Kite. Oh, muna, stretching muna si Doming kahit na saglit nagbukas sa pintuan pa uwi. So ngayon, for Onyx, nakikita naman natin na nagkakaroon sila ng retaliation para dito sa ating game. But still naman pa rin dito ang Aurora. Nagkakaroon na ng space sa may bottom lane. This time around, si Kelra naman. Nung nakita niyang sumama itong si Doming Kite doon sa bandang gitnang bahagi ng mapa, nagkaroon siya ng window of opportunity na okay, akin na yung Torres sa baba. And this is what to expect naman for Onyx Philippines. The only thing that they have to do is put that Moskov onto that opposing lane kung saan laging wala doon yung laban para makapag-farm, para makapag-put ng consistent pressure towards Aurora Gaming. Magsasama-sama lang yung apat, tapos paulit-ulit lang nagagawin ng Onyx Philippines yun. Oo, no rinse and repeat lang yung gagawin eh. King Kong ay matalas nagamit ni Demon Kite actually yung kanyang retribution doon. Pero mahaba pa naman ang panahon para doon sa ikahuling pagong ng laban. Ito na, Demon Kite doing funny things. No, kuha lang. Ito yung maganda para sa funny. No? Mabilis ka lang mag-push, mabilis ka lang kumuha ng lanes. And kailangan ingatan ng Onyx Philippines yung mga gantong ginagawa ng Aurora. Oh, tsaka dito, parang sa Fanny kasi, sinabi mo nga'y mabilis. Tsaka yung bilis na yun, hindi pa siya pwedeng pantayan ngayon ng mga heroes ng side ng Onyx Philippines. May kita naman natin, in terms of gold, ay malaki. Aray! Yan na nga! Oh, grabe naman talaga. Grabe naman talaga. Nako, alam ko malaki ang epekto ng pagkawala dito ni Kera. Ito na nga ang epekto. Aurora ngayon ay pumasok na. Si Kirk ang pinuturuhan na dito. Remy J. Andito na yung Tuneles. Nakakuha na si Yue. Hahabulin nila si King Kong. Hindi na nga muna. Kasi hawak ni Demon Kite itong pagong Super Prince. Sumisilip-silip lang. Andun niya Visual Arrow. Hindi tatamaan si Demon Kite. Pero may sibat. Sinalubong kagad ni Remy J. Grabe ang pagprotekta ng Aurora dito. Oh, parang naramdaman ni Rene J na doon Meron? dadaan. Oo. Just in case fear of destruction. Bottom lane, mangyayari na naman yata. Doming Kite. Okay. Ginamit na agad yung kanyang Zamat Force. Wait lang nasibat. Nandun yung ultimate mula dito kay Edward. Pero may pagkalmang gagawin na 3,000 ang kalamangan ng Aurora. At hanggang ngayon ay nahihirapan ang Onyx na sumagot. Because of what Demon Kite did doon sa kaninang bago or pre-objective fight na nakita natin, ilang na ngayon si Kelra na mag-solo ng lane. Pinag-uusapan pa lang natin kanina na ang ganda sana nung ginagawa ng Onyx Philippines na i-isolate lagi yung Moskov to put that consistent pressure. Pero kasi nag-aalmusal ng pressure itong si Demon Kite. Oh, tsaka dito, si Demon Kite parang siguro bumabalik siya dun sa moment na nakalaban niya before si Kelra sa MSC. Ay, oo. Diba parang sabi niya medyo kabisado ko na rin kung paano yung galawan dito ni Kelra. Pero alam ko, gigil din naman si Kelra Oo. sa MSC. Lalo na ngayon, road to MSC, ang ex-EWC 25, ang ating pinagtatalunan. Or nila pala, hindi tayo kasama. Oo, nila lang. Huwag na tayo sumali. Oo nga, nila lang pala, sorry. Kasi may mga nag-aaway na for sure. Siyempre, wag na tayong sumama doon. Nakikisali pa tayo. Tama. Sila lang pala. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, sobrang laki ng nakataya para sa Aurora at sa Onyx Philippines. Imaginein mo yun, napakarami na natin throwback. Pati pala yung MSC, throwback din. Oo, so ano na to, parang yun yung sinabi natin na tinadhana talaga sila Oo. na magkita ngayon. Kung dati, medyo sa may upper bracket, ngayon naman, diretso na agad. Okay, Upper no? bracket na padulo. Ayan, tama. Pero mas nakagawin na. Uy. Ibabalik na agad dito. Itong si Rene J, makaka-flicker. Nakatakas Inabot! pala makakatakas dahil nabagsakan dito ni King Kong. Pero diretso na si Demon Kite. Atras muna. Tapak si Doming ng
trap mula dito kay Super Prince. 2 segundo para doon sa unang Lord ng laban. Actually, pwedeng madaliin ito ng Rora kung gusto nila. Oo, Ay, ng Onyx pala. Onyx kasi -1 ngayon na si Renegade wala. Pero parang ipipilit yata na Aurora na mag-contest. Kalahati na rin buhay ng Lord. Habang Super Prince na makakatama dito ng araw. Okay, si Doming nga, nandun na sa gilid. Hindi na pag-isaman force, pero naiba na siya ni Brusco. Masakit na rin yung damage mula dito kay Kirk. Natama yung Abyssal Arrow. At si Yue mamamatay. Ngayon na may nakabawi din. Doming Kite! Isa! Doming Kite kailangan din lumayo. Hawak pa rin ni Lord ha. Wala dito si Yue at si Arrow! At yung Abyssal Arrow tumama na naman. Unstoppable force! Pero hindi nila mapipigilan si Nabuhat Kiko pa! para kunin yung Lord. Mamamatay pa rin nata dito itong si Kiko. Pero habol ni Demon Kite. Pero Tunakap! tatama ba yung Todd? Hindi na nga at nakaligtas pa rin si Demon Kite. Grabe yung palitan ng suntukan. Oo, napakahaba ng teamfight na yan para ma-secure yung Lord. Pero ano ba talaga nangyari, Joshi Cakes? Doon talaga yung pinaka-advantage ng lineup ng Onyx Philippines to withstand yung mga team fight. Knowing na nakakaleya din sila, may heal na nanggagaling sa passive ng isang kaleya, and also yung Predrin na mas kaya naman talagang mag-sustain sa gitna ng lawan over the fanny. Ganda sana nung ginawa ng Aurora Gaming doon na sumubok munang pumake-off, but unfortunately kapag hindi nagawa ni Rene J yung ejector play together with the Feathered Airstrike, ganun yung mangyayari. And for Onyx Philippines, handa na rin sila eh. They know kung saan manggagaling yung Aurora Gaming. Alam nila because of the vision mula kay Super Friends, and those arrows are slowly but surely connecting ngayon. Oo, nakita natin kanina yung Infinix handcam ni Demon Kite. Ganun pala mag-funny habang iniisip mo kung saan tatama yung table. Oo. Item, Oo. tapos Item. balik. Oo. Basta ang dami palang ginagawa. Ganun pala pagka kailangan pro player ka. But anyway, may kita natin ngayon. Onyx Philippines sa may bottom lane. Sasabayin nila yung Lord nila. Aurora ngayon kailangan dumepensa. Nasa top lane. At babalik na si Demon Arrow. Kite. Pero madedepensahan with the Feather Airstrike. Onyx Philippines ngayon, sila ang nasa aggressive side. Aurora naman parang anytime pwedeng tumalon at dumiretso. Oo, gitna ng naging target nila dito. Alam mo, itong Aurora, kung makikita natin, mabilis din naman ang kanilang clear wave. So, confident sila na kahit makuha ng Onyx Philippines yung Lord, kayang-kaya nilang tunawin. Again, level 1 Lord lang naman lahat yan bago mag 18 minutes, di ba? And actually, hindi lang yun eh. Ang dami din nilang gap closers. When we say gap closers, yung kayang umabot sa likuran ng Onyx Philippines. They have the Farsa for the artillery, meron din silang Fanny, and meron din silang Edward. By the way, the CC, a 424 KDA in a Vengeance, kapag pinasok niya si Kelra, maiilang si Kelra na lumaban dahil nga doon sa Vengeance present because of the CC. And now, for Onyx Philippines, ang nilalaban na dito, macro plays. Dahil alam nila kung saan manggagaling ang Aurora Gaming, nakakapagplano sila ahead of time. Kaya din siguro, nakapwesto talaga sila ng advance against Aurora dito kasi as much as possible gusto mo pa mas paliitin yung air or parang playground Yup. ni Demon Kite dito. So 12 minutes para sa ating game. Masasabi lang natin ng difference ito from our games from yesterday ay talagang very macro heavy for this one. Pero ito yung purple buff pinag-aagawan at alam natin kung gaano ka-importante yan. May set-up play yata! Naku na, setapan. Nila mag-examine force. Natama Energy ba yung down. hindi. Pero sa likuran, si Demon Kite, hindi nila naman napatay kagad dito si Kera. Kaya si Bruce, kailangan matras, sumama yung Abyssal Arrow. Gugo nga ba itong si Super Fresh? Hindi na nga. Pero right targeting, again, para kay Demon Kite, nahulihin itong si Kera. Oh wow, ito na yung sinasabi nyo kanina na pwede kasing may panglikod. Yeah. At pwedeng dumiretso, evident na evident at the time. At napakasakto pa niyan dahil meron nang ang Lord, although hindi pa naman evolved for this objective. Pero from time to time naman, ang sagot ng Onyx, meron mga arrows at sumakto pa na meron ng wishing lantern. Oo. Alam natin kung gaano sakit yung masasala mo lahat ng araw, tapos parang aray, may dalawa pang maliit Meron na pa. damage na sasagot. But speak of damage, meron namang Hurricane Crystal na sagot si Doming Kite. Hindi mo na nga kailangan actually saluhin yung arrow eh. Kapag yan, nakakatapa ka lang na hindi ka Nakakatapa. nais-nais eh. May mga butterflies na lumalabas, another arrow will connect onto Doming Kite, pero I doubt hindi siya papasok dyan. Baba ng buhay niya. Oh, tsaka nakihampas yung Lord. Oo nga nakiisa nakichepi itong Lord And si Doming Kite ay kailangan din mag-replenish na kanyang buhay. Alam to ng Aurora. So aantayin nila si Doming Kite na makapwesto at makahanap ng magandang posisyon dito sa Lord kung gugustuhin nila. Pero yung wave sa gitna ang magiging unang concern ng Aurora dito. Hawak pa rin ni King Kong yung Lord Oh, kalahati na yung buhay ng Lord dito, pero parang binibait lang nila at kailangan ma-reveal kung saan nakapwesto. Take note na hindi split tama. push si Kelra dahil kasama siya sa teamfight at na-reveal na rin. Hala. Oy! Kung saan siya nakapunta, tinatama ng mga araw dito at nare-reveal kung saan nakapwesto. Ang dami naman talaga tumatama! Pero natamaan na ni Kiko para makuha yung Lord. Atras ba dito ang Onyx Philippines? Hindi. Lalaban Pinalaban yata! na ng Aurora. Andun sa likod si Super Prince. Nakakuha na si Kirk lang isa. Ngayon kailangan matras ang Aurora kasi dire-diretso na ang pamilya para ubusin Yue! ang Aurora. Si
Si Yue na lang ang natitira at kailangan na kumis Ooh! po. Tinamaan marami sila araw ngayon si Super Prince. Inaantay lang niya ang pagkakataon. Alam niya na wala pang wings by wings ito. Brusco, papasok na flicker. gamit yung flicker. Pero naipalibag with the Tsunami Slam and wipe out para sa Super Fam. At dediretsahin pa nga nila yung bottom lane. Hindi na yata kailangan natayin yung Lord para tatapusin na nila. Tatapusin na talaga ng Onyx ito at sila ay match point na. Match point for Onyx Philippines. At talagang pinilit nung dulo na maka-wipe out pa. I think at that moment for Brusco, alam niya, pre, kaya pa natin itong mas bigyan pa rin makadepensa. It was the Farsa na natira kanina as much as possible. Gusto mo na mas secure yung pagkapanalo and now their match point. Grabe, sobrang nakakabalik.